And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. President Bongbong Marcos mga kapatid, pumalag sa pulisiya or bagong utos ng bansang China na kung saan mga kababayan aaristuhin di umano ng mga China Coast Guard ang sino mang papasok dyan sa West Philippine Sea na siyang pagmamay-ari or teritoryo ng bansang Pilipinas. Naku po mga kapatid, pumalag talaga ang ating Pangulo dahil kung tutuusin mga kababayan, wala namang karapatan talaga ang bansang China dyan sa WPS dahil teritoryo nga yan ng bansang Pilipinas. At hindi lang yan mga kababayan, nangako din ng ating Pangulo na poprotektahan niya ang ating mga kababayan, especially ang ating mga mangingisda na patuloy dyan na nangingisda mga kapatid sa WPS. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video mga kababayan para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin ang balitang ito mga kapatid. Hindi katanggap-tanggap, yan ang buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong utos ng China na arestuhin ang mga umano'y trespasser sa mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Maiimbestigahan na rin daw ng Pangulo ang illegal umanong wiretapping ng Chinese Embassy. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa bagong pulisiya ng China na arestuhin ang mga manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Kung manonotice yung mga kapatid, hina-highlight talaga ng media yung salitang inaangkin. Diba? Dahil yun naman ang totoo talaga mga kababayan. Teritoryo natin, inangkin ng China. Tapos ngayon, gumawa pa sila ng pulisiya na kung saan aarestuhin di umano nila yung mga papasok dyan sa loob ng WPS na kung saan mga kapatid, teritoryo po yan ng Pilipinas at wala talagang kahit anong grounds dyan ang bansang China. Tuloy. Giit ng Pangulo, hindi ito katanggap-tanggap. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. Bagamat hindi ibinahagi ni PBBM ang susunod na hakbang ng ating gobyerno, tiniyak niyang gagawin niyang lahat para protektahan ang mga Pilipino, lalo na ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. At yan ang ayaw ng bansang China mga kapatid. Yan ang ayaw nila. Yung tipong susuwagin natin sila sa pamamagitan ng pagprotekta natin sa ating mga kababayan. Diba? Para sa kanilang ginagawang hanap buhay dyan sa WPS. At isa din yan sa mga dahilan mga kapatid kung bakit itong mga kampo nila President Duterte gumagawa ng destabilization rally nila laban sa gobyernong Marcos. Dahil mga kababayan, ito po ay taliwas sa kanilang paniniwala dahil mas pabor nga sila sa bansang China. Diba? So ito yung mga bagay mga kapatid kung saan magtataka ka, dahil lahat naman ng pabor ginagawa naman ng ating mahal na Pangulo para dito kay former President Duterte. 'Di ba? Hindi na nga siya pumayag na papasukin ng ICC. 'Di ba? Dahil wala ngang grounds dito. So diyan pa lang sana mga kababayan, dapat nang makontento sila Duterte. Pero hindi mga kababayan. Hindi pa rin sila tumitigil sa kanilang ginagawang destabilization dahil, di ba? Ang gusto talagang protektahan nila Duterte mga kapatid is yung interest ng bansang China sa Pilipinas. Di ba? Kung kaya't patuloy sila sa kanilang mga campaign na di umano'y hindi kalaban ang China at ang China ay kaibigan. Di ba? Dahil ang gusto nilang mangyari mga kapatid, i-take over ang Malacanang. Nang sa ganon, makabalik ang mga Duterte dyan sa Malacanang. At kung makabalik man ang mga Duterte, talagang ipagpipilitan na naman nila sa buong sambayan ng Pilipinas itong interest ng bansang China. Na kung saan mga kababayan, nakita naman natin na sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni former President Duterte, puro hindi magaganda
ang impluwensyang dinala ng bansang China dito sa loob ng ating bansa. Nandyan po yung tambak na pasugalan, mga kapatid, no? Yung mga online pasugalan, yung Pogo, di ba? Idagdag mo pa yung mga shabu, no? Mga illegal na droga na pinapasok ng mga negosyanteng incheck dito sa ating bansa. Diba? At yung mga online apps, mga kababayan, na nangho-hold up po sa ating mga kababayang Pilipino na merong utang sa mga online loan apps ng bansang China. Diba? Yan yung mga major na mga bagay, mga kapatid, no, na dinala ng China dito sa ating bansa, na kung saan yan po yung nagpaparusa at nagpapahirap ngayon sa ating mga kababayang Pilipino. Nakikita nyo ba yan, guys? Yung mga pinopromote ngayon ng mga dating gamers, no? Mga gamers, online streamer na mga tulad nila Doggy, nila Ghost Raker, no? Ng mga iba pang mga streamer dyan, no, nakilala dati. 'Di ba? Pansinin niyo, mga kapatid, hindi na po normal na games yung kanilang ini-stream ngayon, kundi yung mga sugal na pinopromote nitong mga Pogo, mga kapatid. 'Di ba? Yung mga online casino na po yan. Yan na po ang kanilang mga pinopromote ngayon. Tayo dito, mga kababayan, nilalabanan natin yung mga maling gawain ng China. Pero ito naman mga online streamer natin ng mga kababayan, mga kapatid, na nakilala sa larangan ng e-games, ay sila din po yung patuloy ngayon, no, na nag-i-impluwensya sa ating mga kababayan na dapat silang maglaro ng sugal. 'Di ba? Dapat nilang tangkilikin yung mga online sugal na yan. Minsan nga yung iba dyan, mga kababayan, nagpapakita pa nga, no, na di umano'y natatalo sila ng tag-iilang ilang daang libo sa kanilang stream. Pero yan, mga kapatid, sailing the drama lang po yan lahat. 'Di ba? Drama lang po yan, mga kababayan. Huwag po tayong maniwala dyan. No? Napapansin ko na kasi yan ngayon, mga kababayan, na marami na po talagang nag-i-stream ngayon ng sugal sa Facebook. Kasi dito sa YouTube, mga kababayan, hindi nila pwedeng gawin yan. Kasi pag once hindi yan license sa Google Ads, naku, iti-take down yung mga channel ng mga yan. No, kaya ngayon, mga kababayan, dito sa Facebook at sa TikTok, dyan sila nag-i-stream ngayon. At lahat ng mga pinopromote nila dyan, mga kapatid, na mga online pasugalan na sinasabi nilang license daw ng PAGCOR, yan po ay produkto ng Pogo. Tulad noong tawag dito, yung malaking Pogo hub dyan sa Bamban, Tarlac. 'Di ba? Yan yun, mga kababayan. Yan yung pinopromote ngayon. Masakit na isipin talaga, mga kapatid, ano? Na yung mga kababayan at yung mga Pilipino, basta pera, kumakagat sila. Kasi malaki bayan yan, mga kababayan. Ako nga, inoferan nga ako niyan dati, mga kapatid. No? Inoferan ako niyan dati. Nung bago mag-December, no? Inoferan ako niyan at ang offer yata sa akin noon is around 150,000. No? Inoferan ako kung pwede ba na mag-promote ako ng sugal. Siyempre ayaw ko. 'Di ba? Nakaranas na rin ako dati niyan, mga kababayan, nung unang first time ko dito sa vlogging, no? Na nag-promote tayo ng ganyan. Kanya nga lang napalo tayo ng YouTube. No? Dahil yun na nga, doon ko nalaman, mga kapatid, na yung mga sugal pala na yan na pinopromote nila ay hindi pala license sa Google Ads yan. Pag hindi license sa Google Ads, mga kababayan, no, hindi po yan pinapayagan sa YouTube. No? Isang patunay lang po yan, mga kababayan, na isa po yung illegal. At ngayon, mga kapatid, nakita nyo naman ang issue ni Mayor Alice Guo. 'Di ba? Nasangkot siya dito sa malaking operasyon ng Pogo diyan sa kanyang bayan sa Bamban, Tarlac. No? At ito nga ngayon, mga kababayan, nakakalungkot nga dahil mismo mga Pilipino, no, ang nag-i-impluwensya sa kanilang mga kababayan para maglaro ng sugal. At isa pa, mga kapatid, ang ini-impluwensyahan talaga ng mga yan is yung mga kabataan natin ngayon. 'Di ba? Yun yung market ng mga yan, mga kababayan. No? And hopefully, i-address po yan ng ating gobyerno. No? I-address po yan ng ating gobyerno. Dahil nasa Facebook po yan, mga kababayan. Dapat po ipa-take down na po yung mga page ng mga yan. 'Di ba? Hindi naman sa kinokontra natin yung hanap buhay ng ating mga kapwa vlogger dito, mga kapatid. Pero mali kasi yung kanilang pinapatronize. Yan po isang sugal at produkto po yan ng bansang China. Produkto po yan ng Pogo, mga kapatid. Napilit, pinapa-take down po ng ating gobyerno. 'Di ba?
ipopromote lang nila na registered daw yan sa Security and Exchange, no? May license daw yan sa PAGCOR. Pero ang totoo niyan mga kababayan, no? Yan po ay masamang impluwensya sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil yung iba, no, especially sa ating mga kabataan, na mga followers ng mga yan, mga kapatid, natututo na pong magsugal sa murang edad, mga kababayan. Dahil nga sa kanilang fina-follow ng mga content creator. Di ba? Huwag kayong maniwala dyan, mga kababayan. No, dapat nga ipagre-report nyo yung mga page yan sa Facebook eh. Dahil yung mga yan, mga kapatid, ang iniisip lang ng mga yan, mga content creator na yan, yung mga bulsa lang nila. 'Di ba? Wala silang pakialam mga kababayan, no? Sa mga buhay ng mga ng mga iba nating kababayan na masisira sa pagsusugal. Wala silang pakialam doon. Ang sa kanila lang diyan is malaki yung bayad sa kanila, no? Tapos kasi yun lang naman ang kailangan nila, pera eh. Kaya kahit mali, pinopromote nila. 'Di ba? Yan po yung mga dalang impluwensya ng bansang China, at yan po yung iniiwasan natin mga kababayan kung bakit, no? Ayaw natin makabalik sa pwesto itong mga Duterte, mga kapatid, dahil paniguradong mga kababayan, ipagpipilitan na naman nila sa buong sambayan ng Pilipino na ang China ay mabuting kaibigan. 'Di ba? Mabuting kaibigan matong ganitong gawain ng bansang China, mga kapatid. 'Di ba? Inaangkin yung ating teritoryo, ninanakaw sa atin yung ating teritoryo. At tayo pa ngayon ang hinaharas. Yan ba'y isang mabuting pakikipagkaibigan? Oh. Kaya ngayon mga kababayan, wag na tayong magtaka kung bakit double time ang kampo nila PRRD, no? Sa pagdi-destabilize sa Marcos government, no? Kahit hindi man nila aminin ang harapan yung mga kapatid, pero yung mga action nila tulad ng sinabi ni Alvarez, no, na hinikayat niya ang AFP at PNP na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo, isa na pong patunay yun mga kababayan na dinidestabilize nila or gusto nilang i-destabilize ang Marcos government, no? Para lang po sa interest ng bansang China. Di ba? At lagi nilang palusot diyan mga kababayan, no, na ang presidente daw natin ngayon ang nagdadala sa atin sa hukay dahil pilit daw nating nilalabanan ang bansang China. Ano ba daw ang laban natin? Ang tanong ko dyan, mali ba na ipaglaban ni President Marcos ang karapatan natin dyan sa WPS? Diba? Napakalaking ginhawa po niyan mga kababayan. Pag yung mga Chinese na yan, ituluyan na pong nilayuan, no? Yung ating teritoryo na gusto nilang agawin. Napakalaking ginhawa niyan para sa ating bansa, mga kapatid. No? At yan na po ang solusyon natin. No? Yan yung nakikitang solusyon ng ating mahal na Pangulo para maibsan yung napakataas na presyo ng mga bilihin dito sa loob ng ating bansa. Dahil mga kababayan, uulitin ko sa inyo, malaki po kasi ang deposito ng langis dyan. No? Alam nyo ba mga kapatid, para po sa mga hindi nakakaalam dyan, ito uulitin ko, ang dahilan po ng mataas na inflation dito sa loob ng ating bansa, mga kababayan, no, ay yung mataas na presyo ng langis na ating inaangkat sa ibang bansa, na kung saan hindi naman talaga dapat ay nag-aangkat, mga kapatid, dahil napakalaki po ng deposito ng langis dyan sa WPS. Kaya nga po yan pinagka-interesan ng China eh. Dahil nakitaan nila na sobrang laki ng deposito ng langis dyan. At kung sakaling mahukay yan ng Pilipinas, mga kapatid, no, yan po ang magiging susi para mas lalong umangat ang ating bansa. No? Dahil sobra-sobra po yung nakadepositong langis dyan, mga kababayan, sa WPS. At pwede po nating inegosyo yan. No? To the point na yung mga kalapit bansa na natin, yung mag-aangkat sa atin ng langis. Di ba? Ayaw mangyari ng China yan. Kasi gusto ng China, mga kababayan, no, habang buhay tayong magiging alipin nila. At gusto nila, sa kanila tayo sasandal. Diba? Kaya tuloy ngayon mga kapatid, itong bansang China, binabalahura na nila ang Pilipinas. Biruin mo, huhulihin tayo, aarestuhin tayo sa loob ng ating teritoryo. Napakalaking insulto po ng mga kababayan. Kaya sabi ni President Marcos, no, ipaglalaban niya ang mga Pilipino, lalo na yung ating mga mangingisda. Di ba?
Ganyan ang pinaglalaban ng ating Pangulo na ikinasasama naman ng loob ng bansang China. Kasi nakikita ng bansang China kasi mga babayan, yung mga ganyang action ni President Marcos, parang sinusuwag sila. 'Di ba? Yan po ang totoo diyan mga kapatid. Tuloy. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Di ba? Ginagawa lang naman ng BBM mga kapatid, no? Kung ano yung dapat. Ngayon, aasahan ko na to mga kababayan na ang pang-counter na naman dito ng mga DD shit mga kapatid, pinapahamak ng ating Pangulo yung ating bansa, no? Yan na naman. Sasabihin na naman nila, wala nang ginawa itong si Marcos, kundi dalhin tayo sa kapahamakan dahil alam naman daw natin na gera daw ang posibleng kahihinatnan niyan pag kakalabanin natin ang bansang China. Di ba? Ganyan na naman ang magiging defense mechanism ng mga DD shit, mga kapatid. Asahan nyo na yan. No? Paano mga kababayan? Mga makabagong makapili yan sila eh. Di ba? Lalo na yung mga vloggers nila. No? Patanga-tanga, hindi nila alam. No? Na sa ginagawa nilang ganyan mga kapatid, sa pagkampi nila sa bansang China, sa pagpapatronize nila sa bansang China, binibenta po nila yung kaluluwa nila sa bansang China. Pinagkakanulo po nila yung sarili nilang bayan. So sa tingin nyo ba mga kababayan, no? Karapat dapat ba sila ang paniwalaan? Siyempre hindi mga kapatid, no? Kanya nga lang mga kababayan, marami kasi din tayong mga kababayang mga Pilipino ang utak gamunggo, mga illiterate, mga walang utak, no? Hindi utak gamunggo na mas walang utak, ano? 'Di ba? Mga utak illiterate na lang, no? Wala silang paninindigan. Naniniwala lang sila mga kapatid sa sinasabi ng isang pulpol na politiko. Oh. Yan 'yon. Tapos yung mga vloggers nila, no? Yung mga DD shit vloggers, sinasamantala naman yung kanilang mga followers, nililimusan ng GCash, ng super chat, no, ng mga stars sa kanilang live. 'Di ba? Gatas na gatas sila yung taong bayan. Saan ka pa nun? Pinagkanulo mo na yung sarili mong bansa, no? Ginatasan mo pa yung mga hibang na mga followers nyo. Paano kasi mga kababayan? No? Hindi talaga natin maiiwasan na maraming illiterate na mga Pilipino. Especially dyan, bandang Mindanao mga kapatid. No? Sa Visayas, sa amin sa Visayas mga kababayan, kukonti lang. No, kukonti lang. Pero pagka bandang mga Mindanao, ang dami dyan. Kaya tuwing gumagawa sila ng destabilization rally nila, no? Yung tinatawag nilang maisog rally, ang daming pumupunta mga kapatid pag mga parting Mindanao yung venue. Pero tingnan nyo, pag parting Visayas at parting NCR or Luzon, tingnan nyo kung may pumupunta ba. Di ba? Nilalangaw sila mga kababayan. Dahil pagdating dito sa Visayas at Luzon mga kapatid, edukado na yung mga tao eh. No? Gising na yung mga tao sa katotohanan eh. Pagdating doon sa bandang Mindanao mga kababayan, marami talaga ang mga illiterate doon. Tingnan nyo nga yung mga lumad mga kababayan. No? Nauutakan sila ng mga kampo ni Duterte. No? Ginagawa silang front sa mga rally. Dahil pinapangakuan sila ng mga pangakong wala namang katuparan mga kababayan. No? Tinuturuan nilang magalit ang mga kababayan yung mga lumad sa ating presidente. Di ba? Tingnan nyo, noong nag-announce si Alvarez na nung sabihin niyang yung hinikayat niya ang AFP at PNP mga kababayan, no, na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo, sino yung nasa front nun ng kanilang rally? Di ba? Mga lumad yun. Di ba? Sinasamantala kasi nila ang kahinaan ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. No? Alam kasi nila mga kapatid, no, na madaling laruin ang isipan ng mga yan. Tapos dyan din mga kababayan, ano, marami ding illiterate dyan. Tingnan nyo na lang mga kababayan, maraming nabubudol yung mga peking relihiyon dyan, no? Yung mga kultong relihiyon dyan sa Mindanao. Di ba? Saan ba lagi may issue mga kapatid? Pagdating sa mga kulto na relihiyon, di ba? Mindanao. No.
Kaya nga pinagtatawanan sila dyan ng mga kababayan nating Muslim eh. Dahil kung sino-sino na lang ang ginudiyos dyan ng ating mga kababayan. Paano? Mga illiterate sila. May pinag-aralan nga pero illiterate pa rin. Oh. Tingnan nyo yung kay Senior Aguila mga kababayan ha. Meron ng mga pulis doon, mga doktor. Oh. Na naniniwala doon sa relihiyon, no? Yung kultong relihiyon ni Senior Aguila. Oh. Isang patunay yun mga kababayan na marami talagang illiterate dyan sa Mindanao. Lahat ng hukos-pokos na relihiyon mga kapatid nandyan na po sa Mindanao. Kung kaya napakadaling lasunin ng mga utak nila dyan. Oh. Kaya dyan mas maraming mas maraming tawag nito, mas maraming supporters sila Duterte. Dahil alam nilang laruin yung utak ng mga tao dyan eh. Pero pagdating dito sa Luzon, sa Visayas hanggang Luzon, nako, sa mga gilid-gilid na lang sila magrarally. Kasi wala talagang dadalo sa kanilang mga rally mga kababayan. Tapos pag walang dumalo, no, kina-counter attack nila ang Malacanang. Na di umano, no, pinag-iinitan sila ng gobyernong Marcos. Pinipersonal di umano sila ng Malacanang. Pero hindi na alam mga kapatid na pagdating sa Visayas at Luzon, mga edukado na po yung mga tao dito, no? Bibihira lang ang mga illiterate na mga kababayan natin dito. 'Di ba? Tingnan niyo yung sa Dumaguete mga kababayan, no? Sa gilid-gilid na lang sila pumupwesto. 'Di ba? Sa pag-aakala nila na kaya nilang impluwensyahan yung mayor ng Dumaguete. 'Di ba? Akala nila malalaso nila yung mga taga Dumaguete. Eh hindi. O di ang pwesto nila nandiyan na lang sa gilid-gilid. Oh. Kasi ganito lang yan mga kapatid. I-explain ko sa inyo. Yang ginagawa nila Duterte ngayon, double purpose yan. Unang-una, para yan sa kanilang kapakanan na makabalik sila sa kapangyarihan. Pangalawa mga kapatid, yung interest ng China. No? Maibalik nila, mabuhay nila uli yung interest ng China dito sa Pilipinas. Kasi nga ngayon mga kababayan, unti-unti na po yung namamatay. Di ba? Kasi sa lahat ng pahayagan mga kapatid, sa lahat ng mga matitinong komentary ng mga vlogs, no, binabanatan ang bansang China. Dahil totoo naman talaga, no, na masama ang bansang China. Yan naman ang totoo mga kababayan. No? Sa tingin nyo ba itong pang-aagaw ng teritoryo? Isang mabuting gawain yan? Di ba? Yan ang totoo dyan. No? Kaya gustong-gusto nila makabalik. No? Hindi natin alam kung anong pang-pressure ng bansang China, no? Yung ginagawa nila dyan sa mga Duterte. Kung kaya't ganun-ganun na lang sila kadesperado mga kababayan, no, na agawin ang pwesto ni Marcos. Di ba? Tuloy. Biyernes nang maiulat sa Hong Kong-based media na South China Morning Post na inatasan ng Chinese government ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga anilay trespasser sa kanilang teritoryo kahit walang paglilitis. Di ba? Kanilang teritoryo. Oh, ano ibig sabihin yan? Inaangkin or kinikilala na talaga naman sa China mga kapatid na yung WPS sa kanila na yan. Dahil, hindi kasi pinaglaban ni Duterte yan noong kapanahunan niya eh. Oh. Kumbaga, kung tutuusin talaga mga babayan, ano, itong ginagawa ng ating Pangulo, too late na to eh. No? Napasok na ng China yung ating teritoryo eh. Pero ganun pa man mga kapatid, no, nakakatuwa lang. No? Kahit ganito na yung sitwasyon ng WPS nung dat na ni Pangulong BBM, ipinagpatuloy pa rin niya yung pakikipaglaban dyan. Oh. Too late na talaga to mga kapatid. Dapat noong pagkapanalo pa lang natin, no, sa kaso mga kababayan laban sa China, in-enforce na dapat ito ni Digong. No, dapat ito yung naging priority ni Digong. Ang problema mga kapatid, bago pa man mahalal si former President Duterte bilang presidente, kaibigan na po niya ang bansang China. Meron na po silang ginagawang gentleman's agreement, no? Kaya nung naupo siya mga kababayan, no, kinain niya lahat ng sinabi niya noong kampanya na di umano'y mag-jet ski siya papuntang WPS at hahamunin ng gyera ang mga sundalo ng China dyan. Nung naupo siya mga kapatid, 390 degrees talaga yung kanyang ikot. No?
yung pagbaliktad niya doon sa kanyang mga pinagdadaldal noong eleksyon. Wala Nadala tayo doon sa kanyang pangha-hype 'Di ba? Hype niya tayo Na akala natin matapang siyang presidente, yung pala matapang lang siya. Pagkapwa niya Pilipino. Pagdating pala sa mga dayuhan mga kababayan, tulad ng bansang China, duwag pala siya. At hindi lang yun, naging tuta pa siya. Tinalian siya sa lieg. To the point na sumasaludo muna siya or sumasangguni muna siya sa bansang China tuwing may ginagawa silang desisyon dyan. Wala Nadala tayo sa ganong kwan sa ganong pamumulitika nila Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, nagsasuffer tayo. Di ba? Yung ganitong gawain ng China mga kapatid, hindi po yan normal. Sa Pilipinas lang po yan ginagawa ng bansang China. No? Pilipinas lang po ang ginaganyan ng China. Ginagago ng China mga kababayan. No? Dahil pag sa ibang bansa nila ginawa yan, talagang papalagan sila. Kahit umabot pa sa giyera. Pero tayo kasi mga kapatid, yan ang problema din natin dito yan sa loob ng ating bansa Tayo dito naglalaban-laban tayo. Hinahati tayo ng mga politiko. Tingnan nyo. Wala walang pagkakaisa ang mga Pilipino Kaya nga panawagan ng ating mahal na Pangulo yung maging united tayo Kanya nga lang meron ding ibang grupo diyan na pilit hinahati. Nilalason ang utak ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Diruin mo mananawagan pa na mag-withdraw ng suporta ang AFP at PNP. Ganun mga kababayan. Gusto kasi nilang magkaroon ng civil war dito nang sa ganun sila na naman yung bida. Para sila yung bida. Ngayon, pilit nilang binabaliktad yung ginagawa ng ating Pangulo. At ginagawan pa nila ng fake news na di umano'y pinapahamak tayo ni President BBM. Dahil sa kanyang paninindigan sa ating teritoryo na ninanakaw or inaagaw ng bansang China. Ganyan sila mag-promote ng fake news mga kapatid. Binabaliktad nila ng 390 degrees. Yung kwento. Para lang magmukhang bida sila. Diba? Tuloy! Hanggang 6 na pong araw raw pwedeng makulong ang mga anilay trespasser at sisimulan daw itong ipatupad sa Hunyo. Wala yan. Papalag tayo dyan mga kababayan. Diba? Tsaka yung China, puro lang naman. Alam nyo, malaking, siguro masasabi ko rin mga kababayan, at some point masasabi ko rin na parang blessing in disguise dito sa atin. Dahil dito natin masusubukan mga kapatid kung kaya ba talagang panindigan niya ng bansang China. Dahil pag pinanindigan ng bansang China yung mga kababayan, may chance kasi mga kapatid na magkakaroon talaga ng konfrontasyon dyan sa West Philippine Sea. At pag may nasawi dyan, alam na ng bansang China na may re-rest back po sa bansang Pilipinas. Meron tayong mutual defense treaty sa bansang Amerika. At hindi lang yan. Ito din yung magti-trigger. May posibilidad na dito mati-trigger yung galit ng ibang bansa dito sa bansang China. Diba? Diyan natin masusubukan kung kaya bang gawin ng China yan. Kasi naniniwala ako mga kababayan na ito lang po isang uri ng pananakot na naman ng China. Kung talagang matapang sila, gagawin nila yan. Subukan nilang arestuhin. Diba? Nang magkaalaman na. Panigurado yung mga kapatid. May gulong dala yan kung tinutuo yan ng bansang China. Ganun lang kasimple yun. Anyway guys, hanggang dito lang itong vlog na ito. Dahil mahaba pa yung balita na yan. Iba na pong topic ang susunod yan. Kung nagustuhan nyo po ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.